Hello mga kabads, welcome to my YouTube channel, George KRB. Meron po akong ayusin ngayon guys, isang microwave oven. Nagpuputok po yung kanyang fuse. Yun po yung share ko sa inyo ngayon guys, kung bakit siya nagpuputok ng fuse or nag-blow yung kanyang fuse, eka nga. So yun po yung i-share ko sa inyo ngayon guys. So tara, let's buksan na po natin ito. Ayan. Check po natin yung loob guys. Ayan. Ang kanyang brand po ay GE. Model niya po ay GE 12870 PSS. So yun po yung kanyang model guys. Iyo. So ito na guys, yan. Okay, yan. Check natin. Ayun guys, makikita nyo tong fuse. Yan. Eto guys. Yun. Putok siya guys. Yan. Kita nyo. Yan. Yun. Ito yung nag-blow sa kanya guys. Yan. Kita nyo. Sensya na kayo sa background guys. Ingay. Yan. Yun guys. Check po natin yung kanyang amperes nung kanyang fuse guys. Ayan guys, yung kanyang amperahe ay 12 amperes. So hindi nyo na makita guys dahil maliit eh. So yun po ipapalit natin. Ito po ang sanhi po ng kanyang pagbo-blow ng kanyang fuse guys. Itong capacitor guys, nakita nyo. Ayan. So yun guys, ito po yung kanyang capacitor. Kaya po nag-blow yung kanyang fuse. So isa po yan sa nagiging sanhi. So ito, tanggalin na natin to guys, yung kanyang fuse. Okay. Masikip lang guys yung ating kakalikutan. Ito guys, yan. Ito guys, kung makikita nyo yung capacitor nya guys, na non-polar po ito. So yun, in diode. Mataas po resistance nito, hindi po kayang i-tester to ng times 1K. Yan guys. Pumapalo man siya is maano lang, mababa. Hindi nyo gaano mapapansin. So kailangan natin tong tanggalin guys para palitan na natin. Okay. Yan. Yan. So yun na nga guys,
ito palitan natin. So, ito yung bago, then ito yung defective guys. Yan, kita nyo. So kung paano nyo po tatanggalin tong diode, then ganun nyo rin po ikabit dito sa kabila. Ayan guys, makikita nyo. So tatanggalin na natin. Ayan. So ayan na nga. So ito yung defective guys, yan. Balik natin. Then balik na uli natin guys sa kabila. Balik din natin ito. Ayan, yung kabila. Okay guys. Guys, huli na natin. Kailangan tong positive niya is naka-ground siya guys. Yung ating tornilyo, yung ating may fit natin ikabit yung diode guys. Pwedeng naglulus. Guys, check na muna natin. Kabit ko na yung diode nya. Pag ikinabit nyo guys, kailangan fit siya sa body ground. Kasi pagka hindi siya fit, pwede siyang magkaroon din ng problema or mag-leak uli yung kanyang fuse. So yun, yung kanyang fuse guys, ito yung ikakabit uli natin. So ito yung bago, yung sira ay tinapon ko na guys. What? Yan, makita nyo. Yan. Okay, kabit lang natin to guys. Tanggal siya. Yan. Okay. Guys, naikabit na natin yung fuse. Yung kanyang capacitor guys. High voltage yan. Then i-check na natin yung ating unit kung magloloko pa siya o hindi na. Check natin yung ating ginawa ngayon guys, kung magloloko pa siya o hindi na. Takpan lang natin yung ating likuran kasi guys, mataas po yung kanyang radiation. In case na pumutok po uli yung kanyang fuse, hindi tayo maapektuhan guys. Check lang natin. Okay. Yun guys, loob. So kailangan natin ng sample para malaman natin kung iinit siya o hindi. So check muna natin kung may power na guys. Ginagawa mo. Yun, may power na siya guys. Kita nyo. So check natin yung kanyang power on. Yun na nga guys, kailangan natin i-test to. So kailangan natin siyempre may laman sa loob. Yan. Kita nyo. Para ma-test natin din. Okay. So micro, then
seconds. 22 seconds guys, malalaman natin pag yan ay nag-blow uli, so ibig sabihin may problema pa siya. So pag wala na, success dun sa ginawa nating pagpapalit nitong capacitor guys. Okay? Check na natin. Yan guys, kita nyo umiikot. Yung guys, success. Hindi nag-blow yung kanyang fuse guys. Yan. Check natin. Yun, init din. So, pwede na guys. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo ngayon dun sa aking engineer ngayon guys. Thank you so much sa ating mga kaboys guys.